Para sa mga merong business ng cash in, cash out, meron tayong monthly sales tracker 2025. So kagandahan kasi nito guys, kailangan mo lang siyang gamitin gamit yung spreadsheets. Ayan. So dito, hindi siya mawawala basta nakabind na siya sa Gmail mo. Okay? So madali lang naman yan. So dito, madali lang din naman tong gamitin. So kailangan mo lang din ng internet. Pero pwede mo subukan na naka-offline. Pero mas maganda kung meron kang internet para magamit mo siya ng mas maganda. So, mag-i-input ka kasi ng data. Okay? So dito, i-explain natin yan isa-isa. Ang kagandaan kasi dito guys, talagang nakasave yung mga monthly sales mo. So meron tayong January hanggang December. Yan. So pag napuno na yung January, lipat ka na lang sa February. So hanggang March, ayan, hanggang December yan guys. So, explain natin isa-isa yan. So, meron tayo ditong service category. So, makikita niyo yung data graph natin. Ibig sabihin, makikita mo dito yung details kung ano yung mas malakas. Kumbaga, yung GCash or yung Maya, BPI, Land Bank, RCBC, Video, at kung ano pa yung gusto mong ilalagay na bank details dyan. So, meron din tayong data graph para sa service fee or tubo at yung transaction amount. So makikita mo din yan kung ano yung pinakamataas. At meron din tayong pinaka-total ng service fee or yung pinaka-tubo at yung total transaction amount. Kumbaga yun yung transaction na sinesend sa'yo at sinesend mo sa mga client to. Okay? So iisa-isayin natin yan. Ito yung pinakabuuan niya pag naglagay ka na ng data dito sa ating cash in at cash out monthly sales natin. So dito, ito yung pinaka-sample. So punta tayo sa January para malagyan natin to ng data. So gagawin natin dito guys, dito wala pa itong laman. Kumbaga blanco yan kasi mag-i-input ka pa. So ang gagawin mo dyan, maglagay ka ng date, di ba? Date ng transaction. Kailangan yon para matatrack mo talaga kung kailan yon, di ba? So lagay ka ng date. Cash in ba yan or cash out? So maglagay tayo ng cash out. I-check lang natin yan. Tapos yung customer name or yung name ng GCash. Ayan. So name ng GCash. Yung service category natin kung GCash ba or Maya or bank. So click natin yung GCash kasi meron siya nagpa-cash out. So, ang gagawin natin dyan, ilalagay din natin yung number ng customer. Yan. So, number ng customer, napaka-importante yan. Tapos, yung reference number, guys, pag tapos na yung transaction nyo, dito mo ilalagay yan. Dito. Sa reference number. Tapos, dito naman sa service fee or yung tubo, kung magkano. Diba? Kunyari, nagpa-cash out siya ng 100. Baliktad. Ayan. So, nagpa-cash out siya ng 100. So, ang ilalagay mo na tubo ay 10 pesos. Kung magkano yung tubo mo sa 100. So, parang ganyan, di ba? Ayan. So, lagyan natin yung reference number dyan, kunwari, para malagyan natin. Napaka-importante yan, guys. Tapos, sa status of payment, lagay mo paid or unpaid. Ayan. So, lagyan natin paid. Tapos, pwede ka maglagay ng note. So, makikita mo dito sa pinaka-graphic natin, sa data graph natin. So, meron na tayong GCash, di ba? Sa service category yan eh. Meron na tayong tubo or yung transaction amount. Ibig sabihin, yung kulay blue, yun yung tubo at yung kulay red, yun naman yung transaction amount natin. Di ba? So, 100. So, dito yung pinaka-total. Nandito rin sa taas yung tubo at yung transaction amount. So, makikita mo talaga ng malalaki yan. Tapos, sa pinaka-baba, meron pa yan. Ayan, no? Para makikita mo talaga lahat. So, maglagay pa tayo ulit ng sample. Yeah, so, cash in naman. So, name ng GCash or bank. So, maglagay tayo ng Maya. Ayan, so, pay Maya. Tapos, yung number ng Maya at yung reference number pag natapos na yung transaction nyo para may record lang. At yung amount kung magkano. So, lagay natin 200. Tapos, 20 pesos yung pinaka-service fee mo. Diba? Tapos, lagay lang natin unpaid or paid. Ayan. So, automatic na yan.
Natototal yung transaction amount natin dito. Ayun, 300. Yun yung mga napasok at nalabas sa GCash natin. Ayan. Tapos dito naman yung service fee. Makikita mo kaagad yung pinakatubo niya, di ba? Ayan, 30 pesos. So, makikita mo yung pinakakabuuan. GCash, Maya. So, pag kinilik ko itong sa service category, so BPI, so nagdagdag siya, di ba? Dito sa service category, pwede ka mag-add kung ano yung gusto mo pang i-add. Depende doon sa services mo. So, gagawin mo lang dyan. I-click mo lang yan, tapos hanapin mo itong parang ballpen, yung edit button natin. So, click mo lang yan. Ayan. So, gagawin mo dito, wala kang ibang gagalawin dyan. So, mag-add ka lang. So, add another item. So, click mo yan. Tapos, lagay mo dito ay Western. Ayan, Western. Ayan. So, pwede ka magpalit ng kulay. Kulay green. Diba? So, pwede yan. Ayan. So, click mo lang. Done. Apply to all. Ayan. So, pag kinilik mo ito, meron lang nadagdag na Western. Ayan. So, ganoon din ang gagawin mo dito, guys. Pag nag-add ka ng service category dito sa January, pag dito sa February, ang gawin mo ay magdagdag ka lang din kasi hindi siya madadagdag sa lahat ng pages. Kumbaga, pag in-edit mo ay doon lang sa January. Pag mag-add ka ng service category, yun lang din naman yan. So, pag naglagay ka ng service category, edit mo lang dito sa February and hanggang December. So, yun lang din naman. Okay? Ayan. So, dito, kunyari, nagkamali ka ng ilalagay mo. So, gagawin mo dyan, i-click mo lang to, yung 200 pesos, click mo lang delete. Ayan. Pati to, delete mo lang. Ayan, So, kung nagkamali ka, click mo lang yan. Ayan. Uncheck. Ayan. So, ganun lang kadali gamitin yung ating cash in, cash out monthly sales tracker 2025 natin. So, kagandahan lang kasi dito, guys. Ililista mo siya. Ayan. I-input mo lang. Hindi tulad dun sa ginagamit natin papel kasi yung mga papel ay pag nawala, wala na. Pag nabasa, wala na. So, dito naman, kagandahan lang, pag naka-login ka sa email mo at pag na-open mo itong sales tracker natin gamit yung email mo, nakabind na yan doon. So, andun na yon. Yun lang naman kagandahan. So, ang kailangan mo lang din naman, internet. Yan. So, pwede ito sa cellphone, sa tablet, sa iPad, at dito sa computer. So, pwede siya. So, madali lang naman. So, mag-message ka na lang sa akin kung mag-a-avail ka. Mura lang to, guys. PM ka lang. PM ka lang din sa page natin. At i-guide na lang kita kung paano siya gamitin. Pero dito sa ating cash in and cash out, meron din tayo, guys, transaction rate. Ayan, para meron kayong idea kung magkano. So, pwede nyo i-edit yan. So, meron tayong GCash, Maya, at yung bank. Yung sa bank, kayo na bahala kung magkano. Kasi karamitan naman, di ba, pa nag-transfer ay 15 pesos. Di ba, pag bank to bank, 15 pesos. Parang ganon. So, magdagdag ka na lang 20 pesos para, di ba? So, magdagdag ka na lang rate kung magkano. Ipa-plus mo yung 15 pesos tapos dun sa rate kung magkano. Kung magkano ibibigay mo. So, dito sa GCash, in Maya, parehas lang yan. Pinagparehas ko lang. Pero pwede mo siyang i-edit para meron lang kayong chart, para meron kayong idea. So, sa peso hanggang 100 pesos, pag meron nag-cash in or cash out ng 100 pesos, pwede mo siyang singilin ng 5 pesos or 10 pesos. So, nag-start lang ako ng 5 pesos. Ayan. Dito naman sa ating 500 na lang. Sa 500, pinag-cash out or cash in, 10 pesos. So, pwede mo siya gawing 20 pesos. Depende sa inyo, guys, kung magkano. So, ito ay idea lang. Para meron lang tayong dagdag dito sa ating GCash and Maya sales tracker natin. Ayan, pinakadulo sa transaction rate natin sa tabi ng December. Ayan, di ba? Saan nga ba mabibili yung ating sales tracker? Dito lang yan, guys, sa ating Facebook page. Mag-message ka lang sa EE Design Tutorial. Dito lang mabibili yan. So, meron din tayong pinost na karaan ng monthly sales and expenses tracker. So, pinagsama na yan, yung sales niya at yung expenses niya. Ayan, Di ba?
So, murang-mura lang yan guys. Naka-promo pa nga yan, no? Ayan, no? Diba? So, message lang kayo dito sa gusto mag-avail ng ating sales tracker para sa ating spreadsheets.